And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali bayan, magandang tanghali Pilipinas. And once again, we are back on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And of course, ay binabati natin lahat ng mga viewers natin mula sa ating mga areas ng North, South, East, and West corner, and to our viewers nationwide and worldwide. A blessed Friday to all of you. Weekend na naman po mga kapatid. This is the last Friday of the month of June. Magsama-sama po tayo on this last episode ng Baptist Lunch for this month of June. And it's always a great blessing na meron po tayong ganitong programa. Shout out to all the fathers. Usapang lalaki na naman tayo mga kapatid. Join us in the comment section. Usapang lalaki po tayo. And nais ko pong sabihin muli sa bawat isa that you send your pictures na kayo ay nanunood ng ating programa The Baptist Lunch para maging motivation tayo, encouragement sa bawat families. Not only sa families, even sa mga ating pong area families. Kaya shout out, South Border Fathers! Shout out sa inyo lahat. Katulad ng minessage ko sa inyo, join us now. And in the comment section, babasahin po namin yan. And also, shout out to my family, kay Ma'am Yang, hello babe. And of course, to Daniel and Isaac. And of course, ay kasama ko ang aking mga co-hosts. Walang iba kundi si Sir Noel and Sir Rudy. Magandang tanghali sa inyong dalawa, sir. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na muli ay magkasama-sama tayo, especially mga leaders ng tahanan. At salamat na may programa tayo at wag po kayong aalis at ipasa nyo po ang mga link para na sa ganun ay magtulong-tulong tayo na mapaayos ang ating pagpapataguyod ng ating pamilya. Amen. At binabati ko, of course, ang aming area, ang West Bank family. Magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin at gayon din po ang aking family, si Sister Cynthia, Mommy Love, always prepare to meet thy God. And of course, si Pauline na nanonood ngayon, nasa Japan po at wala siyang pasok ngayon. Yeah. Pauline, magandang umaga sa'yo. Arigato. Yeah. At saka, ang arigato, pasalamat, thank you, di ba? Ay, gano'n. Hindi naman, good morning. Gano'n. At saka, of course, si Tricia na nasa Antique. Yeah, paano naman sa Antique? Kwak, kwak, kwik. Yeah. Okay, mga kapatid, salamat sa Panginoon at wag po kayong alis at magpatuloy po tayo mag-monitor sa programang ito. Yeah. Salamat. Kasi kahapon, kasama natin yan si Sister Pauline. Yeah. Yan, Amen. sa ating programa, kanyang Salamat testimony. sa Panginoon. Salamat sa Amen, Panginoon. amen. Sir Rudy! Amen. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon at magpatuloy lamang tayo sa lahat ng dako ng mundong ito sa buong Pilipinas na abot ng programa natin. Magandang tanghali po. At syempre sa aming area, ang Makati Central Family, magandang tanghali sa inyo. Brother Joji, nakita na kita. Si Ma'am Eva, nandyan na, nanonood na. At ang iba pa natin mga kapatiran. Tutok lamang at tiyak na may mga pagpapala po na tatanggapin tayo. At syempre, yung aking magandang Arog, magandang tanghali sa iyo. At syempre, yung buong pamilya ko, kay Emil, at gayon din naman kay Sister Aloa, nagtatrabaho. Kaya si Emil lang ang nakatutok ngayon. At ang aming mga young people sa area na ngayon ay naglalunch sa bahay sapagkat sila ay galing sa soul winning ngayong tanghaling ito. Lumabas sila kanina umaga. So magandang tanghali sa inyo, Chanel at Shaina. At happy birthday na advance sa'yo, Shaina. Okay. So nanonood sila ngayon sa Baptist Yes, Land. sir. Yes, sir. Amen. Nandito Shout out, nakatutok Brother yan. John Michael Calara. Check your PM. Yeah. Anyways, again, nandito po tayo ngayon sa usapin natin. Ito na yung huli natin na usapin about the Father's Day flashback na ngayon pinag-uusapan natin. Ang topic na Dad Just Show Up. The question for this tanghali. Yan. Ang question, ang pinakamagandang katanungan na dapat natin pagbulay-bulayan sa tanghali po na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay walang iba kundi, how profitable is your presence in the home? Yeah.
Yan, ang magandang katanungan natin yun. How profitable is your presence in the home? Yan ang dapat na makita po natin ngayon, mga kapatid, sa lahat ng mga katatayan. Gaano kapakipakinabang ang presensya natin ngayon sa ating tahanan? Yun. Medyo palagay ko naman ay magandang pagkatagalog ko doon. You see, napaka-importante na maliwanag sa ating lahat ang totoong kapakinabangan ng ating presensya sa ating pong pamilya. Kasi sabi nga natin, madalas, alam niyo po mga kapatid, no, para sa mga fathers na nanonood po ngayon, ang pinag-uusapan po natin na ito ay this is not just our church issue. It's not just a national issue, but this is actually a world issue. Ano po yung makikita natin na sinasabi kong world issue? World issue, it's because of the reason, Sir Rudy, Sir Noel, na yung ating mga, yung ating mga katatayan, yung mga fathers ngayon na tahanan, ay talaga naman nakatuon sa pansin. Pag nakatuon ang kanilang atensyon at ang kanilang pansin, ay talagang doon lang sila directed sa physical na pamumuhay. Yun na talaga ang importante sa buhay ng maraming tao ngayon. You see, yung physical. I'm not saying na it's not important, but it should be less important than the spiritual life. Sabi ko nga po, yan ang kadalasan nagiging problema ng marami talaga ngayon. Kaya nali-left out, yan tinan mo Sir Rudy, Sir Noel, makikita natin, nali-left out sa mga fathers, ang alin? Ang simbahan. That's true. Diba? Amen. Ang simbahan is not a priority option for the family. You see, ang simbahan ngayon sa maraming katatayan ngayon, not only in our country, but sa lahat. Sa lupa-lupalop ng daigdig. Hindi importante, hindi nasa top list ang simbahan para sa pamilya. Right. Amen. Kumbaga, pang-emergency take na lang, pang-last resort lagi ang simbahan. Bagamat sinasabi ng Bible na seek ye first the kingdom of God, you see, and in lahat ng bagay, and all these things shall be added. No? Ayan, bumabalik. Bumalik na. And all these things shall be added. Di ba, sir? Yung maliwanag yung sinasabi sa Book of Matthew. Seek ye first. It should not be the last resort, but it should be the first. Maliwanag. And all these things that we prioritize on the physical ay talagang mabubukaw, yung attention ay talagang, may kita po natin mga kapatid na talagang ito ay nagbibigay ng, nagbibigay ito ng, ng kulay. Kumbaga ito yung nagbibigay ng buhay talaga. You see? Sir. Kasi tinan niyo po, ang kadalasan, ito mga kapatid, dahil may katanungan tayo na, how is your, how profitable, gaano ka pakinabang yung ating pong presensya sa ating pong tahanan, sa ating pong pamilya. Kung ang presensya natin mga kapatid ay nandoon lamang sa pampisikal, nagkakamali tayo. Because mga kapatid, in Hebrews chapter 13, ginamit po namin ito kahapon sa Team Focus. You see? Sabi po dyan sa verse number 17, Chapter 13, verse 17. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch over your souls. You see? So pinakita po namin dito sa young people, yung obey them that have the rule over you. We emphasize that we fathers, are the ones who has the rule sa ating pong pamilya. Amen. We are the ones whom God has given the authority to rule the family, to lead the family. You see? Amen. And not only that, mga kapatid, ito po ang sinabi ko nga sa inyo. Ang kahalagaan kung bakit kailangan nilang sumunod is not only that we are the rules of the family. You see, we have the rules of the family, or we rule the family, but also they have to submit to us because we watch over their souls. You see, take note of this. We watch over their souls. At kung pag-aaralan nyo po, in fact kasi Sir Rudy, Sir Noel, sa Bible, ang soul ay maraming paggamit. Para sa kalaman nating lahat. Ito ay ginagamit as a life, pertaining to life. And so sometimes soul is also pertaining to man, the being of man. You see? So, but in generally speaking, kung titignan po natin ang implication po nito, we watch over their life. Amen. You see? And what's important in life is not the physical aspect, but the soul aspect. Yes, sir. Pertaining to the spiritual life. That's Kaya true. ako sinasabi po ito, because we watch over their souls. We Amen. watch over their spiritual life.
Yeah. Kaya Amen. sila pinapasunod sa atin because we have the rule over them. At kaya sila pinapasubmit sa ating mga fathers is because we are watching over their spiritual life. That's true. Amen. Which, Sir Noel, Sir Rudy, ang totoo niyan, ang talagang bumubuo ng buhay ng tao. Yeah. That's right. Amen. You see? Because the spiritual life, the soul, will always be living eh. You see, alisin mo tong physical na katawan natin, buhay ang kaluluwa. That's true. Because Amen. that's eternal. Yun ang essence ng life. It's the soul. Yeah. You see? Kaya I hope nakukuha niyo po ito, mga fathers, no? The essence of life is not the physical. Lalagyan lang ito'y katawan. That's true. Lalagyan lang ang katawan. Sabi nga ng Biblia, babalik to sa alikabok. Yeah. Babalik ito sa dust of the ground because doon tayo hinulma ang physical life. Yes, sir. You see? Amen. Pero kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, sa labok. Pero yun nga sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Ano po? Ang point dito is that we do not just watch over their physical being. Yeah. Hindi po yan ang tinutukoy ng Biblia. We watch over their life. Yeah. Amen. Bahagi lamang kung tayo man ay nakatuon ng pansin at nag-show up tayo para lamang saan? Para lamang sa ating pong physical being ng ating pong pamilya, our presence is unprofitable. Yeah. Amen. Hinuulit ko po ulit, mga kapatid. The presence will always be unprofitable if our presence is only for the physical being. Right. Amen. Malagay ko naman, Sir Rudy, Sir Yeah, Noel, maliwanag po yung bagay po na yan, Yes, di ba? sir. So kaya ako sinasabi ito, you see, the reason why they need to obey us, because we are the ones set to rule over them. Yeah. You see Amen. why they are being instructed to submit over us? Because we watch over their souls. Yes, sir. Amen. You see? And maliwanag yung sinasabi ng Biblia, as they that must give account. Yeah. Kami ang mananagot. Amen. Tayo, mga tatay, Yeah. mananagot tayo sa bagay po na yan. Yes, sir. Amen. You see that? We have a bigger responsibility. Yes. Hindi tayo sasagutin ng ating mga anak. Mananagot sila sa sarili nila, pero tayo mananagot sa kanilang kalagayan. Yes, sir. Amen. Hindi, I hope nakikita po natin yan, mga kapatid. You see? Now, sabi mo ng Biblia, ito po sabi ng Biblia, that they may do it with joy and not with grief. Mm-hmm. Amen. You see that, mga kapatid? Naway gawin natin ang mag-show up ng presence natin na profitable sa ating pamilya with joy at hindi siya tayo parang napipilitan. Mga kapatid, ang programa po na ito, ang ating pong simbahan ay hindi gumagawa ng tradisyon para masabi na, oy, CSI brand yan, ikaw yung tatay matigas sa pamilya, sa tahanan. No, hindi po tayo gumagawa ng branding sa movement. Yeah. Amen. No, it's a spiritual, it's a biblical teaching. Nakita nyo naman po, binabasa natin eh. Mm-hmm. You see, kailanman hindi po kami maglalakas ng loob magsalita sa inyo dito na wala kaming binabasihang salita ng Diyos. Yeah. Amen. You see that? Now, sabi ng Biblia, and not with grief. Bakit? It will be what? For that is unprofitable for you. Kaya nga ang tanong po, alright, the question natin sa tanghali na ito, how profitable is your presence in the home? Yeah. Amen. Gaano kapaki-pakinabang ang presensya mo sa iyong tahanan? Because as I said, mga kapatid, kung tayo ay nakatuon, ang presensya natin ay nakafocus on the physical being, we are wrong for that. Because sabi po ng Biblia, we watch over their souls. You see, we watch over their souls. Our presence is to rule the family. Our presence is to watch over their life. You see, and watching over their life, the majority aspect of life is the soul of your family. Amen. You see, kaya ako po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin para maging maliwanag. Again, ilagay po natin ito sa ating isipan, mga kapatid. Ano po? Magtulong. Kaya nga dito, ano po lagi? Kaya nga lagi dito, ano yung binibigyan natin ng halaga?
ito pong mga programa natin is all for the spiritual. Yeah, Meron amen. tayong pang physical. Ano yung pang physical natin? Nandiyan dyan yung impormasyong pangkalusugan. Yeah. Pero majority of our programs, the Baptist Lodge, Staying Alive program, the Preparation program, our Family Time with God, all our live media broadcasting is prioritized for the spiritual. Yeah. Bakit? Amen. Because that is the major factor of life. Alisin mo ang spiritual, walang buhay ang tao. Yeah, amen. That's true. That's right. Amen. Kaya ako po sinasabi sa inyo, because maliwanag na yan yung dapat na pagtuunan ng pansin ng ating presensya sa tahanan. Yeah. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be what? Added unto you. Yes, sir. Lahat Amen. ng iniisip natin, of course, hindi yan magic. Yeah. Pero idadagdag yan ng Diyos sa pangailangan natin because He knows that the Father knows that ye have need of these things. Nasa Yes. book of Matthew yun. Amen. Paulit-ulit na nating naririnig. Familiar na po sa atin na sinasabi ng Biblia, alam ng Diyos ang ating mga kailangan. Apostle Yun. Paul, but my God shall supply all your needs according to His riches. Wow. Amen. You see that? So, ibig ko sabihin, marami na sinasabi sa Biblia Yeah. na magpapatunay po, mga kapatid, na sinasabi po namin sa inyo that we do not need Yeah. to give the 100% Yun. focus pagdating saan? Sa ating physical being. Yeah. On the physical welfare. Because all of those things will soon come to pass. Yeah. That's true. You see? Amen. Kaya nga ang presensya natin ay magiging yung presensya natin sa tahanan ay magiging walang kapakinabangan kung doon lang tayo nakatuon. Yeah. Amen. Mas higit ang kapakinabangan ng pamilya natin pag tayo ay nakatuon more. Saan po? Sa spiritual life ng ating pamilya. Amen. You see? At baka may gusto ka, anong masasabi niyo po yan? Baka may gusto kayo madagdag dyan, sirs. Yeah. Pero first of all, shout out pala. Maraming salamat. Chia Coffee. Oh, wow. Shout Amen, out, Chia. amen. At ito, alam nyo mga kapatid, sa kalagayan natin bilang mga tatay, sa lahat po ng mga viewers, ano po, ang kalagayan natin mga tatay, may iba-ibang estado o status na tayo. Ibig sabihin, ay yung kinalalagyan natin ay may pagkakaiba-iba. Yeah. Katulad na kung ang anak natin ay maliit pa at meron din naman malalaki na. Yun. Ano po? Kaya nga masasabi kong may kakaibang kalagayan tayo pagdating sa mga bagay na ito. Yeah. Pero meron tayong common na dapat pagsalusaluhan at common na bagay na ating kukunin. Okay? At yan ay sabi nga, yung salita ng Diyos na kailangan natin. Yeah. Which is, Amen. yan yung malaking pakinabang na meron sa atin kapag ito ay in-implement natin o i-practice natin sa loob mismo ng tahanan natin. Amen. Which is, malaki man ang anak mo, ibig sabihin, o maliit man ang anak mo, anuman ang edad nila, lahat ng yan ay kailangan ng bawat isa. Yeah. Amen, That's mga true. kapatid. Yeah, ano? yeah. So, napakahalaga na meron tayong common grounds na pinagkukunan o sinasalukan ng karunungan kundi yung ating salita ng Diyos. Yung Yun. salita ng Diyos ang kailangan natin. So, in this case, bilang isang tatay, ako'y naniniwala na ang tatay ay mayroon talagang malaking responsibility sa loob ng pamilya, sa loob Yes, ng sir. tahanan. Meron Amen. talagang malaking responsibility. Una, wag natin aalisin na yung ating tinuturuan ay yung ating mga anak. That's Okay? right. Bilang Amen. tatay, tayo ang siyang teacher. Talagang unang teacher. Yun. Hindi lamang tatay, kundi talagang teacher tayo Yeah. ng ating tahanan. Okay? Ng ating pamilya. Kaya nga, pagmaliit pa ang anak mo, ay andoon na rin ang pagtuturo mo. Tama Lalong-lalo naman, kapag lumalaki na at habang malaki na sila, ay hindi nawawala ang pagtuturo. Tama Amen, yan. brother. That's right. So, makikita natin talagang malaki ang papel natin. At ang isang biyaya na meron tayo, hindi na mahirap para sa atin ang magturo sa ating mga anak kung ang ating pamilya mismo ay dinadala natin sa ating simbahan. Yun. Amen. Ano? Amen. At maliban sa dinadala, mga kapatid, andoon talaga yung talagang i-implement mo yung aral na nakuha natin. Yeah. Amen? Kasi kung dinala lamang natin, pero pagdating sa bahay ay parang hindi na pag-uusapan, Yun.
ay malilimutan yan, mga Yeah. kapatid. Walang ano yan, walang impact yan. Yeah. Parang martilyo na pumili ka ng martilyo pero hindi mo ipinupukpok. Mga kapatid, para magkaroon ng impact, kailangan mo talagang gamitin at ipaalala, paulit-ulit na ituturo sa ating mga anak yung mga bagay-bagay na dapat nilang matutunan. Yeah. Lalong-lalo na yung spiritual na bagay. Mhm. Sapagkat inaalis natin yung appetite nila sa mga Yeah. makamundong bagay. Yeah. Sa mga fleshly or mga worldly things, inaalis natin sila doon. Kundi Yeah. inilalagay natin sa kanilang isipan at ipinakikita natin sapagkat kung paano tayo binago ng Panginoon at ng salita ng Diyos, ay yun din ang kailangan nila. Yun. Yeah. Amen? So dito makikita natin tayo yung teacher. Mga kapatid, Yeah. tayo yung teacher. Yeah. At wag nating kalilimutan kasi napakahalaga ng presensya natin sa loob ng ating tahanan. Yeah. Tayo po yung encourager Yun. sa loob ng ating tahanan. Encourager, mga kapatid, kasi we know na hindi ang ating mga anak, mga bata pa yan eh. Andun yung iba, pag malaki na, nadidepress din eh. Yeah. Andoon yung kukuha yan ng advice o panghihinaan yan, kaya kailangan talaga ng presensya natin. Yeah. Bilang Yeah. tatay, mga Amen. kapatid. Encourage natin sila. Either bata man yan, anuman ang kanilang edad, i-encourage pa rin natin sila sa lahat ng bagay. Amen. Kaya tayo yung gagawa noon, mga kapatid. At dahil doon, mga kapatid, may malaking impact yan sa kanila, Yun. sa ating pamilya, sa ating mga anak. Ano po yun? Andoon yung confidence at andoon yung comfort na nararamdaman nila kapag ang tatay ay nandyan at nakikita ang presensya sa loob ng tahanan. That's true. Amen, di ba? Amen. Talagang malaki ang Impact. confidence nila. May impact talaga sa Yeah. kanila niya. Kasi bakit? Kasi alam nila na yung kanilang tatay, yan ang nagpuproteksyon sa kanila. Yun. Walang itinuturo ang kanilang tatay na hindi para sa ikabubuti at hindi para sa protection nila. Yeah. Protection nila yung bawat turo natin eh. Amen? So Yeah. makikita natin talagang tumataas yung confidence na meron ang ating pamilya o ang ating mga anak kapag nandiyan tayo. Yeah, Yun. that's At, right. Amen. actually, talagang tiwala sila, andyan ang tatay ko. Yun, At safe sila. safe Yeah, sila. binanggit Yeah. din namin Yeah. yan. Binanggit niya ni Sir Maki sa that's right. Staying Alive. Komportable talaga sila. Kasi Yun. bakit? Nandiyan ka. Nandiyan ka Yun. bilang tatay. So kung mapapansin natin, unlike sa mga tatay na wala sa loob ng tahanan, malayo, nakakaisip ang bata ng ng kakaiba eh. Bakit? Walang encourager. Yeah, Dapat amen. nyo, walang nag-i-encourage, walang nagtuturo. Kaya dadampot ng turo ng iba at papalayo sa simbahan at malayo ang loob sa Panginoon. So makikita natin talagang napakalaki ng factor kapag ang tatay ay nasa loob ng tahanan at nakikita ang presensya. Yeah. Yeah. Okay? Amen. At hindi, sabi ko nga, hindi yung basta nandyan lang kasi nagtatrabaho. Ano po, may... Yeah. Hindi. Kundi talagang ini-implement ng Yeah. isang Yun. tatay ang kanyang responsibility sa pagtuturo sa kanyang pamilya. Yun. So makikita ninyo, kakaiba ang confidence na meron ang isang anak kapag nakita ang presensya ng kanyang tatay. Yeah. Komportable sa loob ng tahanan. Yeah. In fact, sabi ko nga, habang tumatagal ang iyong anak, dapat mas nagiging close yan sa'yo. Yun. Bilang tatay, Tama yun. actually, yan yung nakikita ko sa church natin. Totoo yan. At napakaganda kung yung closeness ay bounded and binded Yes. by the principle. Amen. Yun. Yan, Hindi, yan. kaya kayo close kasi pinapalusot mo yung That's kasalanan ng anak mo. Ay, hindi ganon. Hindi ganon. Hindi kasi alam mo sir, Yeah. nakakalungkot Oo. na yan ang pamamaraan ng mundo ngayon. Oo. You have to accept their kung mga tatanggapin mo yung kanilang pagkasalukuyang kalagayan. Like for example, ito, shout out sa mga hindi ko shout out. Ito ay speaking of sa mga nangyayari ngayon sa mga Yes. transgender. Nabubuhay sa kasalanan Yun. ng homosexuality. That's right. Yeah. Come on. Akalain mo na ang taam po dahil sa kumikita na sila sa pagiging gano'n Yun. nila. Totoo Oo. yun. Ano ngayon na nangyayari? Nagtatanggap na lang ngayon sila. Ngayon papasalamatan niya ng mga bata yung pagtanggap nila sa maling kalagayan nila. Yun. Dahil tinanggap sila ng kanilang tatay. Yeah. You see, Tama proud yan. pa sila doon na tinanggap sila sa kasalanan. Kaya Bira. gano'n sila ka-close ngayon. Yeah. We also have to watch that, Sir Rudy. Yeah, Yung sinabi that's right. na yun ni Sir That's Rudy. right. Bantayan po natin yung sinabi Yeah. na yan ni Sir Rudy, mga tatay. No? Yeah.
Ano ang dahilan ng pagiging close nila sa atin? Yo, ha? Na-appreciate na ba nila yung principle na hindi natin? Or dahil sa alam nila na hindi na ako, kaya ako mabait yan si tatay, mabait yan si papa eh. Aha. Hindi ako pinakikialaman yan eh. That's Mag-ingat tayo niya, Yeah. kaya di natin alam, buwilong-buwilo pala sa kasalanan, lalo na sa social media, yung mga anak natin, nang hindi mo nalalaman. Yeah. Close nga kayo, pero hindi mo alam, yung yun sinasabi natin. Kaya walang kwenta yung presensya mo sa tahanan. Yeah. Nawawala ng kwenta yung presensya mo sa tahanan kasi akala mo, ang close yung pamilya, ang tight ng bonding ninyo, pero yung pala, That's yung kasalanan nila, tagong-tago sa'yo. Yun. Hindi mo nakikita. Bakit? Ay, nako. Because you prioritize your presence or the physical welfare Yeah. rather than the life, the spiritual life. Wow. Amen. That's right, brother. That's Go ahead, sir. Okay. So kung makita natin, napakalaking factor, mga kapatid, napakalaking factor. Dahil tulad ng sabi ko, yung closeness na di-develop yan. Yeah. Na di-develop dahil lang sa andoon yung ma-appreciate ng anak mo, Yeah. yung itinuturo mong tama. Tama Ha? yan. Hindi dahil napagbibigyan mo yung bata. Okay? Magkaiba Amen, yon, mga amen. kapatid. Magkaiba po yon. Ibig sabihin, kapag merong mali ang isang bata at pinagbigyan mo, ay hindi tamang pamamalakad Yun. ng tahanan yan. Tama yan. Kundi sabi ko nga, tuturuan mo yan upang hindi mamihasa. Yun. Okay? Amen. Kundi para mas gumanda ang buhay, mas mapalapit din sa Panginoon. Yeah. So yan yung ating duty bilang isang tatay. Sapagkat kung kukonsintihin natin yung ating mga anak sa kanilang kasalukuyang kalagayan, which is yung naglilihim ng kasalanan, andoon yung palibhasa, sabi nga malaki na, ayaw mong lumayas, ayaw mong umalis yan sa loob ng tahanan mo. Parang Lalo na't may trabaho. Lalo't may trabaho. Yeah. Nako, mga kapatid, wag nating kalilimutan. Sabi nga dito, tayo ang accountable sa kanila. Yun. Ano ko, mga kapatid, no? Tayo yung may malaking responsibility. Mananagot tayo sa Panginoon ayon sa mga bagay-bagay na itinuturo natin sa kanila. At sabi nga dito, napakaganda na ito yung wag nating kalilimutan, that they may do it with joy. Ano? Tayo, ito, mga tatay. Ako naman naniniwala, tayo dapat ang naglalagay ng magandang atmosphere sa loob ng tahanan. Tama yun. Ano? Tama yun. Abay, hindi tayo, mga kapatid, tayo yung tatay na naglalagay ng kasiyahan mismo sa ating tahanan. Yun ang source ng kasiyahan, mga kapatid. Hindi dahilan sa bisyo, no? Ibang na tatay kasi nagdadala ng kasiyahan kasi may dalang kainuman. Yun. Ay, hindi ganon, mga kapatid. Tayo yung nagdadala ng tunay na kasiyahan na nagtuturo na talagang kailangan ng bawat anak natin o ng ating pamilya ang salita ng Diyos at higit sa lahat, yung kasiyahan na nagmumula sa Panginoon. Wala nang tatalo kapag ang isang pamilya talaga ay meron talagang common na prinsipyo na pinanghahawakan. Yeah, Ano po, wala pong tatalo dyan. Sandaan natin, lagi natin binabanggit ito, lalaki at lalaki ang mga anak natin. Amen. Darating ang panahon na hihiwalay sila sa atin. Pero kung yung prinsipyo na ating itinuturo sa kanila ay hindi nila matututunan at hindi nila dadalhin, isang araw hindi na magkakaroon sila ng pamilya, pero hindi magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Yun. So Amen. maging mindful tayo sa bagay na yan. Amen. Do, sabi ko nga, kanya-kanya po tayo ng kalagayan. May maliit pa, may mga andoon yung teenager pa lang, andoon naman yung medyo nagtatrabaho na mga anak. Kakaiba ang ating mga kalagayan, pero tandaan natin, anuman at sino man, mga kapatid, tayo mga tatay, lahat tayo, kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen. Kaya kailangan Amen. natin ng simbahan, Yeah. kailangan natin ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya, huwag tayong mahiya at ipakita talaga natin na talagang andoon yung mismo tayo ang nagpupursige. Yun. Makitaan talaga tayo involvement sa simbahan. Amen. Napakaganda po niyan. Yeah. Thank you, Sir John. Thank you, Yeah, sir. kasi alam mo, ayan po kasi ang punto dito, bakit tayo nagsasama-sama dito, mga fathers. Yan yung lagi natin sinasabi. Kaya pagka may fellowship, may mga ganito tayong programa, join us in the comment section, may katanungan kayo. Because ang pinupunto natin dito kasi ay yung tamang, yung may kapakinabangan. You see? Yung may kapakinabangan na presensya sa tahanan. Yeah. Yan ang pinupunto natin. Sir Noel, baka may gusto may dagdag dyan. Amen. So, maraming salamat, Sir Joe, at salamat, Sir Rudy, sa isang napakagandang tinalakay mo patungkol sa pagiging leader ng ating tahanan. At salamat sa Panginoon na meron po tayong programang ganito
upang mapag-usapan po natin yung kung paano po natin may saayos yung kalagayan ng ating pamilya. Unang-una, sa harapan ng Diyos, Sir Rudy. Ano po? At dahil sabi nyo nga ni Sir Joe kanina na lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupang ito ay temporal. Yeah. Ano po? At yun yung dapat natin mabago sa ating buhay bilang isang ama ng tahanan, na huwag tayong mag-focus sa mga temporal na bagay, bagkus ay mag-focus tayo, bigyan natin ng prioridad yung mga bagay na eternal. Yeah. At saan po natin makukuha ang mga bagay na eternal? Ito po ay makukuha natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang Biblia, na siyang nagtuturo po sa atin kung papaano tayo na maging isang maayos na leader ng ating tahanan. That's right. At nakikita nyo rito sa ating binasa kanina sa Hebrews 13 verse 17 na tayo ang ruler Yeah. sa loob ng ating tahanan. At papaano natin mapapangunahan ang ating pamilya kung wala tayong basihan, Sir Rudy, di ba? Napakapalad natin na ang ating church, ang ating mahal na pastor ay laging nakafocus sa pamilya, sa individual, no? Kaya nga tayo ay samantalahin natin na ang mga salita ng Diyos ang siyang basihan ng ating pamumuhay. Wala pong leader na tahimik sa loob ng tahanan. Wala pong leader na nagtatago. Yeah. No? Kasi hindi po magtatagumpay ang isang organisasyon kung ang leader ay hindi nangunguna. Kaya nga dapat tayo mismo bilang isang leader ng tahanan ang siyang manguna sa ating pamilya. Kaya nga napakaganda yung sabi nga ng Bible sa mga ano ang dapat nating gawin sa ating mga anak, no? Hubugin natin ang ating mga anak habang sila po ay bata pa. At bilang isang leader, bilang isang ruler, ano ba ang gusto nating mangyari sa ating pamilya, maging ang ating mga anak? Ano ang gusto nating mangyari? And of course, wala naman sigurong leader na ipapahamak ang kanyang mga tauhan, Brother Rudy. Kundi ang gusto rin natin bilang mga leader ay tayo ay maging matagumpay. Ano po? Maging Amen. matagumpay. At kung hindi po natin gagawin ito, ay talagang hindi po pagpapalain ng Panginoon ang ating pamilya dahil ito po ay obligasyon tungkulin natin, mga ama ng tahanan, na pangunahan natin ang ating pamilya. Alam niyo po mga kapatid, kaya sabi nga ni Sir Rudy kanina, may kanya-kanyang stage, may kanya-kanyang kalagayan na po ang ating mga anak. Ano Yeah. po? May mga bata pa, may mga dalaga na, Yeah. may mga naghahanap buhay na, may mga pamilya na. Yun. O, di ba? Kanya-kanya tayong pero makikita mo, Sir Rudy, Sir Jow, Amen. Yeah. ano ang pundasyon ng ating mga anak? Di ba? Kaya sabi nga, train up a child. Kaya Yeah, nga kung that's right. hindi natin huhubugin ang ating mga anak nung sila pa ay maliit pa, ay sigurado kong mahihirapan tayo kapag sila'y humantong na sa hustong gulang at lalong-lalo na, mga kapatid, kapag sila ay nagkaroon na ng hanap buhay. Mahihirapan na tayo, mga kapatid, kung wala silang nakita at wala tayong naipakita na prinsipyo ng salita ng Diyos. Alam niyo, napakaganda nga ang salita ng Diyos, Sir Rudy, Sir Joe. Yes. Yeah. Kung ito ang magiging basihan ng ating pagpapamilya, kasi hindi mo pwedeng burahin ito eh. Yeah. Hindi ito nagbabago-bago. Hindi Yeah. katulad ng Amen. prinsipyo ng sanglibutan na kapag bago ang presidente, bago na naman ang kalakaran. That's Diba? right. Pag bago ang leader natin sa ating sosyedad, ay pabago-bago ang kalakaran. Pero tignan mo, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mananatili. At Yes. yun yung dapat natin itanim sa puso't isipan ng ating mga anak
na dapat mahalin nila ang Diyos. Amen. No? Mahalin nila ang Diyos at sundin nila ang salita ng Diyos. Nakikita mo, Sir Joe, naging guest mo si Sister Pauline nung kahapon. Kahapon. At alam nyo, mga kapatid, minsan, sa akala lang natin, hindi nakikinig ang ating mga anak. Yeah. Akala mo, walang kwenta yung pag nagsalita ka, ay parang walang halaga sa kanila eh. Yeah. Pero alam nyo mga kapatid, kapag tayo ay nagsalita patungkol sa salita ng Diyos, hindi talaga nila maiiwasan na ito ay maitatanim sa kanilang puso't isipan at lalong-lalo na kapag ini-impose mo na dapat ito ang gawin mo kasi ito ang nararapat, ay talagang makakatulong yung mga ating presensya bilang ama ng tahanan sa ating mga anak. Kasi sabi nga ni Sir Joe kanina, ay ilang taon ka ba ang kontrata mo dito sa ibabaw ng lupang ito? Yeah, di ba? Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung kailan tayo kukuhain ng Panginoon. Pero yung prinsipyo na nagmumula sa salita ng Diyos, na siyang naririnig sa atin, mga ama ng tahanan, yung po yung mananatili. Yes. Hindi po nating kalugihan sa ating mga anak kung hindi nila susundin ang salita ng Diyos. Ang mahirap nito, mga kapatid, kung ang mga anak natin ay napahamak, na walang prinsipyo ng salita ng Diyos, na narinig sila mula sa atin. Yun. At minsan kasi, mga kapatid, ipinapaubaya na natin yung ating responsibilidad sa ating may bahay, sa kanilang mga ina. Come on. No? Kaya nga, napakahirap kung hindi natin susundin ang, sabi nga ng ating mahal na pastor bilang mga ama ng tahanan, napakaganda na lang na kung ano yung napapakinggan natin sa pulpito, ay talagang dapat ipasunod natin. Huwag tayo maging flexible. No? Como nakakatulong na ang ating mga anak, ay pag hindi na natin sila napagsasabihan. No? At minsan, pag pinagsabihan mo, sumasagot pa sila, ikaw naman na ama, dahil nakakatulong, tahimik ka na lang. Kahit alam mo na ito ay hindi nararapat, mga kapatid, wag po nating gagawin yan. Kaya nga, salamat sa Panginoon na yung programa ng ating church, mga kapatid, ay talagang dapat ipamuhay na lang natin. Sundin na lang natin bilang mga ama ng tahanan. Kita mo si Pauline, tingnan mo, hindi ko naman sinasabi na maid na si Pauline. Pero salamat sa Panginoon na mula sa kanyang bibig ay talagang natututunan niya kung paano mahalin ang gawain, Sir Rudy. That's right. Amen. Anong ginagawa niya? Of course, nagsasacrificial offering siya. Talaga sinare niya yan. Nag-tithes and offering siya. Yes, amen. Ako bilang isang ama ng tahanan, tinatanong ko yan, ilang kaluluwa ang nawiwin mo? Napapasaya mo kaya ang Panginoon dyan sa trabaho mo? Nagbibigay ka kaya sa gawain ng Panginoon? Ay kahit wala na tayo, mga kapatid, kahit hindi na tayo kapiling nila, aalingaw-ngaw yan sa kanilang tainga. Na dapat talagang hindi mawawala ng kabuluhan ang tinig natin, mga ama ng tahanan, sa ating mga anak. Talagang lugi sila kung hindi nila susundin. Lalong-lalo na kapag ito ay prinsipyo na nagmumula sa salita ng Diyos. Ang mahirap lang, mga kapatid, na minsan, kinokontra pa natin kung ano yung naririnig natin sa pulpito. No? Imbis na yakapin natin at ipamuhay natin sa loob ng ating tahanan, ay minsan pag nakakarinig pa ng mga negative comment yung ating mga anak, ay mag-ingat po tayo, mga kapatid. Kasi Tsaka pangit naman galing sa tatay yan. Manggagaling sa tatay, manggagaling sa nanay. Kayo, alam mo, ayaw ko sa loob ng aking tahanan na nagkakaroon ng chismisan. Uy, gwapo yun. Ayaw ko na pinag-uusapan nila Sister Cynthia, ni Pauline, ni Tricia, yung buhay ng ibang tao. Lalong-lalo na kapag ito ay negative.
No? Ayaw na ayaw ko. Kasi ayaw ko na ang aking tahanan ay maging pugad ng basurahan. Yeah. Diba? That's Ayaw right. ko. Amen. Kundi, ang sinasabi ko sa kanila, wag niyong pag-uusapan ang mga bagay na yan dahil baka yan ay makagawian ninyo. Yeah. Diba? Alam mo, yung isang bagay na napapractice natin sa loob, lahat ng bagay nagmumula sa loob ng ating tahanan. No? Lahat ng bagay na ipinamumuhay natin sa labas ay nagmumula sa loob ng ating tahanan. Yeah. Kung nakasanayan na ng ating mga anak, ng ating may bahay, na pag-usapan ang buhay na may buhay, lalong-lalo na negative side ang kanilang mga comment, mga tatay, sugpuin na natin. Yeah. That's right. Sugpuin Amen, na brother. natin kasi hindi yun You watch healthy. over your souls, over their souls. Yeah, Yes, kasi responsible tayo sa ating may bahay at responsible din po tayo lalong-lalo na sa ating mga anak. Kaya nga, ang mahirap nito, kapag ang tatay pa ay sumang-ayon at nakipagchika pa sa mga ganyang bagay. Mga kapatid, bantayan natin. Kaya lagi kong sinasabi sa aking pamilya, bantayan nyo na lang ang inyong mga sarili. Huwag nyong bantayan yung sarili, yung ibang tao. Kasi baka mabulag kayo ng mga negative ng ibang tao pero hindi nyo na nakikita yung negative na ginagawa nyo. At mga kapatid, napakahalaga. Lagi kang sinasabi ng ating mahal na pastor, katulong nyo ako sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Katulong Amen. natin ang ating mahal na pastor, mga kapatid. That's right. Salamat Sir. na ang ating mahal na pastor ay malakas pa. Salamat sa ating mahal na pastor na nakasama ko siya pasimula ng aking pagpapamilya. Amen. At hanggang ngayon, Amen. ay kung paano ko po siya nakilala, kaya nga nag-decide ako, nung ako'y binata, nag-decide ako na dito ako maghahanap ng aking makakasama sa aking buhay. Dito Amen. ako mag-aasawa. Kaya, yun yung, kasi nakita ko yung kahalagahan ng salita ng Diyos, Sir Rudy. Amen. Kaya nga kung yung tayo, mga ama ng tahanan, ay nakafocus lagi lang sa trabaho, hindi natin ini-encourage yung ating mga anak na mag-monitor, mag-join sa programa ng ating iglesia, ay isang araw, mapapahamak tayo. No? Yes. Mapapahamak ang ating pamilya, mapapahamak ang ating mga anak, and of course, ano ang henerasyon na ating makikita pagkatapos natin, mga kapatid. Kaya nga, pilitin natin. Marami tayong mga, ito, sasabihin ko, salamat na ako ay idinagdag ng Panginoon dito sa church na ito. Na kung saan sa ating church ay punong-puno ng ministry. Sir Yes. Rudy. Amen. Ako nakapunta po. Marami na po akong mga churches na napupuntahan at nakakalungkot na makakarinig ka sa mga Kristiyano na ano kayang ministry ang pwede kong samahan. Yeah. Tsaka kasi lahat yan, kasi ministry kasi, Sir Noel, makakatulong talaga yan sa mga tatay Yun. para pangalagaan ang souls ng iyong pamilya. Tama yun, Amen. Sir John. Yeah, that's the main yan. point eh. You Yeah. see, kaya lahat ng ministry natin talaga may tumbok eh. Yeah. May tumbok na kailangang matutunan natin at kalaguan natin para mapangunahan ang Yun. ating pong pamilya. Yeah. You see, may purpose ang ministry. That's You see, right. Kaya nga yun, binanggit mo rin kanina, Sir Rudy, ma-involve talaga. Yan. Yes. You see, at hindi talaga iiwas sa bagay na yan. Yeah. You see? Oh, kaya nga mga kapwa ko ama ng tahanan, salamin tayo Yeah. ng ating pamilya. Amen. Huwag po natin aasahan na ang ating pamilya ay magiging maayos sa Kristiyano kung wala naman tayong ministry Yeah. na involvement. Hindi mo pwede sabihin sa anak mo na mag-join ka sa Sunday school teacher. Oo. 'Di ba? Anong karapatan mo na sabihin mo sa iyong pamilya kung wala ka namang ministry? Yan. Di ba, Sir Rudy? That's right. Oh, Amen. anong karapatan mo? Na?
Ay, maganda ka bang modelo sa iyong pamilya? Hindi ko naman po sinasabi na perpekto ang aking pamilya. Pero salamat na lang sa Panginoon na ang aking pamilya ay mayroong ministry sa ating church. Ano po? That's At right. sa palagay mo kaya, Sir Rudy, sa'yo na lang kaya, Sir Rudy, di ba? Yes. Sa palagay mo kaya si Sir Emil, si Aloha, Yeah. at saka yung maganda mong asawa, Ah. ay mayroong ministry. Kung ikaw mismo na leader ng tahanan ay wala sa ministry, Yes. Amen. diba? Amen. Sa Amen. palagay ko, mahihirapan That's tayo, right. mga kapatid. Kaya nga, sa mga kapwa ko, ama ng tahanan, no? Hindi po tapos ang lahat. No po? Kung wala tayong ministry, mag-join tayo sa ministry. Ang mahirap nito, kung ikaw ay busy pa sa mga organisasyon sa labas. Yeah. Busy ka sa mga organisasyon sa labas, di ba? Yes. Pero wala ka namang kinabibisihan, wala ka namang involvement sa ministry ng Panginoong Jesucristo. Ah. Sino po ang dapat nating laging pasasayahin sa ating buhay? Kaya nga sabi nga ni Sir Joe kanina, seek ye first the kingdom of God. Ano? Yes. At yung mga bagay na kagustuhan natin, naka-reserve na yan. Ibibigay na lang ng Diyos yung Amen. ating mga kagustuhan. Kaya nga, mag-involve tayo sa ministry, sundin natin yung ating manual, yung salita ng Diyos, ipamuhay natin sa loob ng ating tahanan, at ipangaral natin sa ating mga anak, sa ating may bahay, upang sa ganon, ay lumago sila sa pananampalataya. Yeah. Ano po? Amen. Mahirap maging leader kapag wala tayong basihan. Yun. Matibay na basihan ng ating leadership. Hindi po tayo nagsasalita rito sa mga kathang isip lamang. Ito po ay nababatay sa salita ng Diyos. Amen. At ito po ay totoo sa ating buhay. At yung sinasabi pa ni Sir Rudy dito, sa kanyang pamilya, hindi po yan binabasa sa comics, kundi yun po yung kanyang naranasan. Yes. At yun, ganun din naman si Sir Joe. Si Sir Joe, mga bata pa ang kanyang anak, Yeah. yung dalawang preacher boy. Yeah. Siyempre, ano ang gusto ni Sir Joe na mangyari sa kanyang dalawang anak? Of course, hindi malayo, hindi ko nasa isip na gusto ni Sir Joe na maging seaman yung dalawa niyang anak. No? Hindi ko inisip na yung dalawa niyang anak ay magiging businessman. Yeah. Diba? Kundi nais ni Sir Joe na yung kanyang dalawang anak ay maging great preacher someday. Amen. Diba? Kaya nga, pinapakita ni Sir Joe yung kanyang lolo, no? Si pastor, yung magandang halimbawa. Diba? Ay, masasabi ba ni Sir Joe yun kung si Sir Joe ay nasa call center sa kanyang mga anak? Of course, hindi. Kaya matapang niyang ipinapasunod, sinasabi sa kanyang mga anak, kasi si Sir Joe nasa gawain din. Yeah. May ministry siya sa church. Amen. No? So ano ang magiging ano ang magdadagdag sa atin ng tapang sa loob ng ating tahanan kundi yung salita ng Diyos. Yeah. Kaya nga mga kapatid, tulong-tulong tayo, no? Ayan, patapos na ang 2024 na, malapit na, Sir Rudy. Aba. Abay, ditong darating na linggo ay July na. Mapambira. Kung wala kang ministry sa church, hanggang ngayon, ilang taong ka na ba sa church na ito na pinagmamalaki mo, napakiramdam mo dahil ikaw ay nagtagal dito, nagtagal tayo dito sa church, ay matured Christian na tayo, mga kapatid. Hindi po basihan yung kung ilang taon na tayo naging member dito sa church. Hindi ko pwedeng sabihin na ako ay mas matured kay Sir Rudy. Dahil si Sir Rudy ay dumating ng ganitong taon at ako ay dumating ng ganitong taon. Hindi po yan basihan. That's Tayo right, at ang brother. Diyos ang siyang nakakaalam kung gaano ba talaga Yeah. kaganda at kaayos yung relasyon natin sa Diyos. Kaya bilang isang leader ng tahanan, ayusin natin ang ating relasyon sa Diyos at mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang lingkod ng Diyos at Yeah. ang gawain ng Diyos
na siyang makakatulong sa atin sa pagpapataguyod natin ng ating pamilya. Kaya Amen. salamat sa Panginoon na mayroon tayong mahal na pastor na may mga programa para sa tatay, programa para sa nanay, programa para sa mga bata, programa sa mga kabataan, ay wala na tayo, hindi na tayo mahihirapan mga kapatid. Kundi itulungan na lang natin, ipamuhay ng ating mga anak yung mga salita ng Diyos na naririnig nila. Unang-una sa pulpito, pangalawa sa programa sa ating church program, pangatlo yung area program natin. Pag sumala pa ang ating mga anak niyan, mga kapatid, kawawa na talaga ang susunod na henerasyon. Kaya nga, mabigat ang responsibilidad natin sa ating Panginoon. Dahil haharap tayo sa ating Panginoon. Baka, paano ba? Ano ba ang pananampalataya na ipinasa mo sa iyong anak? No? Kaya nga, kapag ito mga kapatid, sa una lang mahirap, mga kapatid. Sa una lang mahirap i-implement. Pero kapag yung mga prinsipyo na salita ng Diyos ang siyang natutunan nila habang sila'y maliit pa, kita mo, sa kanilang paglaki, kaya nga sabi rito, diba? Magiging kasiyahan na nila yung kanilang ginagawa. Ano? Yung pagwiwin ng kaluluwa, nung maliit pa lang sila, natutunan na nila mga kapatid, kapag lumaki sila, maging kasiyahan na nila na mag-win ng kaluluwa sa mga tao. Diba? Amen. Ay yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon, sa una, hindi mo maintindihan yan. Yeah. No? Lagi ko nga, sabi ko, si testimony ni Pulin, at yun din naman ang sinasabi ko, maging kay Sister Cynthia, kung hindi ka mapagkatiwalaan ng Panginoon ng 5 piso, paano ka pagkakatiwalaan ng Panginoon ng 5 milyon, Sir Rudy? Yeah, that's right. Amen. Eh kung 5 piso pa lang yan eh. Pero kita mo, ayon sa patutuon ni Sister Pulin, naunawaan niya yung sinasabi ko. Akala niya mukha siyang kawawa. Eh mga kapatid, napakahirap. May mga hanap buhay na ang ating mga anak. Nachi-check ba natin yung giving nila? Yeah. Nachi-check ba natin yung soul winning nila? Nachi-check ba natin yung Bible reading nila? Nagpe-pray ba sila? Kung hindi natin na-exercise siya mga kapatid, sigurado, at kung hindi nila nakikita sa atin, yung mga sinasabi natin, mahihirapan tayo mag-lead sa ating pamilya. Kaya nga, napakaganda na bilang mga ruler, no? Tayo mga fathers, tayo ang mga ruler ng ating family, ay ano ba ang ating nais mangyari sa ating pamilya? Of course, sabi nga naman, ano ba ang duty ng tao dito sa ibabaw ng lupang ito? Yung respetuhin, ibigay ang pinakamataas na respeto sa Diyos. Kaya nga, hindi na tayo mahihirapan mga kapatid. Ang ating, marami na tayong, ito na yung ating manual, may nagtuturo pa sa atin kung paano natin gagawin, kung paano natin pamuhay. Kaya, magsama-sama tayo. Ang ating mahal na pastor, laging naghihintay lang sa atin yan. At laging open ang ating mahal na pastor sa atin para mapaayos yung ating pamilya. Sa prinsipyo ni pastor, kapag hindi mo ako sinama sa umpisa, wag mo ako aasahan na isasama mo ako sa bandang huli. Alam nyo, nagiging pabigat lamang tayo sa ating mahal na pastor kapag sa bandang kaligitnaan na nating isinasama yung ating mahal na pastor. Kapag tagilid na ang sitwasyon, doon lang natin parang talagang minamadali pa natin, gusto natin na ano. Kaya nga, yung karanasan nyo mga kapatid, at ang karanasan ko, karanasan ni Sir Rudy, karanasan ni Sir Jao, ibinabahagi namin sa inyo. No? Ibahagi natin paano natin mapagtulong-tulungan na mapaayos yung ating pamilya. Walang perpektong pamilya. Walang perpektong pamilya. Pero may maayos na pamilya. Maraming salamat, Sir Jao, Sir Rudy, at magandang tayo. Alam, ang pinupunto kasi natin dito, mga kapatid, lagi po ninyo ilagay sa isipan nyo, no? Presensya eh. Kapakipakinabang ba yung presensya nyo?
You see, yan ang dapat yung maunawaan. Kasi hindi natin sisiya sa atin, sa ating pong mga sarili, kung may kapakinabangan ang presensya natin. Anong klaseng kapakinabangan? Para sabihin natin, yes, meron kapakinabangan. Ako bumubuhay sa kanila eh. Nagtatrabaho ko. Ngayon ako, nandito ako ngayon sa trabaho ko. Okay, after your work, what's next? Yeah. You see? Kaya po natin lagi ito pinagdidiinan po dito. It's because ang mundo ngayon, grabe sa panlilinlang sa utak ng ating pong mga kabataan. Not only sa kabataan, kung paano linlangin ang utak ng individual na miyembro ng pamilya, kaya nga maraming pamilya ang nasisira. You see? Sa kadahilanan na mag-ingat na dapat natin pagkaingatan dahil tayo rin ay maaaring nasa kaparehas na nilang sitwasyon na tayo bilang isang tatay, ang presensya na lang natin ay para sa physical welfare ng ating pong pamilya. Yeah, amen. Kasi pag doon na po tayo nakatuon ng pansin, mga kapatid, I'm telling you, there's no difference between us and them that are in this world. Amen. You see that? It's a very important. We have to take this seriously kasi aanihin mo, katulad yan, pag hindi mo ididikit sa pag nagtatrabaho na, pag nagtatrabaho na, yung iyong mga anak, paano mo ngayon, paano mararamdaman ng mga anak mo ang presensya mo sa buhay nila na ngayon nagtatrabaho na sila? Yun. Paano? You see? Siyempre, sabi nga namin nung nakaraan nila, Maki, maaaring ngayon, parehas kayo nagtatrabaho ng tatay mo. At maaaring yung mga young people ay mas malaki ba ang kinikita kaysa sa'yo? Tama yan. Paano ngayon magiging kapakinabangan ang presensya mo sa kanila? Bakit? Kasi pag hindi po natin inisip yan, pwedeng umusbong ang pamamaraan ng mundo at sistema ni Satanas na payabangin yung anak mo at pangunahan ka na hindi mo namamalayan. Yun. Amen. You see that? Amen. So, paano mo ngayon? Paano yung presensya mo? Anong presensya? Paano nagiging kapakinabangan yung presensya mo ngayon? You see? Yung presensya mo sa iyong pamilya. You see? Sa ganyang sitwasyon. Halimbawa, sa anak mo, sa ganyang sitwasyon. You see? Paano nararamdaman? Ito, papasok ka na naman. Paano ulit mararamdaman ng mga anak mo ang presensya mo? Or gaano ganun ang kapakinabangan ng presensya mo sa mga anak mo ngayon na mag-aaral na naman sila. Yeah. Pag biniratan ka na naman ng mga anak mo na, ito ba, busy kami pa, papaalam ako sa ganito, may group project lang, ganito, Yeah. mag-overnight, ganito, ganyan. You see? So, ano na naman ang mangyayari niya? You see, naalala ko kinuwento ni Ma'am Cynthia dito, nagpaalam na si Trisha na mag-overnight dahil sa may balik. Hindi mo pinayagan. Yeah. Anong kapakinabangan natin pagdating sa ganyan? Yun. Papayag ka na lang babasta kasi thinking na, sa pag-aaral na naman yan. Para naman sa ikabubuti niya yan. Aha. Wow. Yun lang. You see? So, sigurado ba tayo sa mga ginagawa po natin? Yeah. Ano ang kapakinabangan ng presensya natin? Alam Yeah. niyo po mga kapatid, para hindi maging unprofitable yung presence natin sa ating pong tahanan, sa ating pong pamilya, alam niyo po, kailangan natin gawin, pagtuunan natin ang pansin na yung presensya po natin ay mas pinapangunahan ang pangangailangang espiritual ng pamilya kaysa sa physical welfare ng ating pong pamilya. That's true. Because Amen. everything in this physical life, sabi ko nga kanina, it will soon come to pass. Yeah. It all expires. May Yeah. hangganan. Ang walang hangganan ay yung buhay ng anak natin. Yun. I'm talking about the spiritual life. Yeah. Yes. Amen. You see, yan ang kailangan ng magtuunan ng pansin. Kaya ko po ito sinasabi sa bawat isa po sa atin. Kasi sabi ko nga, alam niyo po, darating sa punto, hindi natin alalaman, darating sa punto ng buhay natin, maaaring. Sabi ko nga mas kailan ka ito pa, ngayon, naalala ko lang, based on your testimony, sa kwentuhan natin si Rudy. Naalala ko, pagtatawag sa'yo, kailangan mo ba ng pera dyan? Na kung tutuusin, mas malaki ang pera doon. Yeah. You see? Pero ang sinasabi ko dito, yun ay pagpapakita na ang buhay ng isang tatay ay ipakita at na ikaw ay naninindigan sa mas pangangailanganin ng buhay ng ating pong pamilya. Tama yan. You see? Doon tayo mas magiging kapakipakinabang at matinding kapakinabangan sa buhay ng ating pong mga anak. Yes, Yes, sir. Hindi Amen. lamang po sa buhay ng ating mga anak, even sa buhay ng buong pamilya natin. Yeah, amen. You see? Yan yung dapat. Diyan po tayo magtatapos, mga kapatid. Dad, just show up. Sabi Yeah. ng ating mahal na pastor. Yeah. Ngayon naman, nag-show up tayo. Gaano kapakipakinabang yung show up natin?
yung presence natin sa pamilya natin? Yeah, amen. That's right. Anong Amen. kapakinabangan ng presence natin? Madali lang. Magpakita ka, nagtatrabaho ka, masipag ka. Madali lang. Pwede mong gawin yan. Magsipag ka. Yan naman tinuturo ng Biblia. Yeah. No work, no wait. Magsipag ka, magtrabaho para pakainin ang pamilya. After that, anong kasunod? Maliban po dyan, kung talagang sa tingin natin may kapakinabangan ang presensya natin sa pamilya, kamusta ang spiritual life ng ating pong pamilya? Yun. You see, are they being guided spiritually? And are they being guarded spiritually? Right. Huh. You see? Amen. Yeah, sinasabi ko po sa inyo yan, mga kapatid. Kaya ako po binibigay ang mga words po na yan. Because if our presence if our presence in the home prioritize their spiritual life on being profitable for the spiritual life of our family, it can always be profitable for the physical life of your Right. family. That's Yan true. po ang totoo po niyan. Amen. You see? Kaya mga kapatid, wag po tayong papatalo sa pride natin. Yeah. Magpasakop tayo sa Panginoon, magpasakop tayo sa salita ng Diyos, siyasatin natin ang sarili natin. Yeah, amen. Huwag natin palipasin ang kalahati ng taon po na ito. Tapos na eh. Yeah. This is the last week of the month of June. Yeah. Papasok na tayo sa second half of the year 2024. Wow. Papasok ba tayo doon na hindi pa rin kapakipakinabang yung presensya natin sa tahanan? Yeah. Or Amen. papasok tayo sa pangalawang yugto ng taon na ito Amen. na tayo ay kapakipakinabang, na matindi ang kapakinabangan ng presensya natin sa ating pamilya. Sabi ko nga Sir Rudy, Sir Noel, ramdam kaya ng mga anak mo na kailangan ko na ng panalangin ni tatay? Yeah. Amen. Yung ganong katanungan, nabanggit na kaya ng mga anak po natin yan? I need my dad's prayer. Wow. Kailangan, lumapit na ba? Malalaman po natin yan eh. Lumapit na ba yung mga anak niyong babae sa inyo? Tay, kailangan ko protection mo. Bakit? May pumoporma sa akin eh. Wow. That's good. That's good. That's how you will know if your presence in the home is spiritual. Yeah. Yeah, that's right. That's right. Amen. Yung mga lalaking anak. Hmm. Tay, parang merong patibok-tibok sa dibdib ko ah. Yun. Hira, no? Lumapit na ba sila sa iyo? Hmm. Para mag-guide sila sa bagay na yan? Amen. You see? Yan ang sinasabi ko. If they are now seeking for your spiritual counsel, that's how you will know if your presence is profitable in the home. Oh, yeah. Amen. Diyan po malalaman na may kapakinabangan ang presensya mo sa iyong pamilya. Yeah. Diyan mo Amen. malalaman yan. Kung malalaman mo may kapakinabangan ang presensya mo sa iyong pamilya, kung yung spiritual na bagay ay sinasanggunay na nila sa'yo. Yun. Amen. Pero hanggat ang lapit pa sa'yo, pa, wala na ba tayong bagong iPhone dyan? Pa, baka pwede naman ng bagong gadget to. Pa, baka pwede naman bagong ganito, bagong ganyan. Sisi. So, puro na lang ganon. Saan nakatuon ang pansin? Sa physical welfare. Ibig sabihin, doon niya pa tayo nakikita. Doon pa tayo nasusumpungan na mas kinabibisihan mo ang pangangailangang pisikal ng pamilya kesa sa spiritual. Aha. Amen. Nung nagtanong anak mo sa'yo, pa, may program daw, sabi ni Pastora, kasama ba tayo doon? Yun. You see that? Pagka ganyan, pagka wala nang ganyan sa pamilya mo na tanong sa tahanan ninyo, wala na nag-aaray sa ganyan tanong sa tahanan ninyo, maalarma na tayo mga tatay. Yeah. Amen. Baka hindi na kapakipakinabang ang presensya natin sa ating tahanan. Yeah. Tandaan Amen. niyo po, what counts most is the spiritual and not the physical. Yeah, that's true. right. Alright? I hope, palagay ko naman mga kapatid, pinagpala po tayo. Amen. Ito po'y para sa ating lahat. Hindi po yan. Hindi po ako nagsasalita ng ganito para sa inyo. Para sa akin din po yan. Yeah, amen. Hindi That's po right, nagsasalita si Sir Rudy, Sir Noel dito na para sa inyo. Para sa atin po lahat yan. Amen. Yung sinasabi ni Sir Rudy, para sa amin dito, para sa inyo. Sinasabi ni Sir Noel, para po dito sa amin, para rin sa inyo. Yung sinasabi ko, Amen. ganoon din po, para sa atin pong lahat ito. Para magsama-sama po tayo na iba ang ating presensya sa tahanan sa pinapakita ng presensya ng ibang mga tatay sa mundo pong ito.
We're not Amen. trying to compete with them at sabihin na mas magaling tayo sa kanila. Yeah. Pero tayo po kasi ang kailangan para matulungan natin sila. Yun. Amen. Kaya mga kapatid, let's keep on submitting to the Word of God. Let's keep on submitting in the will of God. And let's Yeah. keep our relationship close with God. Amen. Not only for ourselves, but for our family. Make sure that our presence in the home is profitable and not unprofitable. Yeah. Amen. Alright, muli ay dito muna po tayo magwawakas. Antabayan na natin ang mga susunod natin pag-uusapang topic sa buwan ng July. And I believe that it will always be a great blessing. Itong darating na July, if Yeah. you have a son Yun. or daughter na wala, alam nyo, nangangailangan ng training, ng spiritual training, Yun. including the physical, pasamahin nyo ng balikatan. Yun. Yeah, The yan ang best. maganda. Pasamahin nyo ng balikatan. Amen. Kayo na ang gumawa ng desisyon. Yeah. You see? Na para sa yan yung sinasabi natin, para sa ikabubuti nila. Yun, oo. Hindi yung group project sa gabi. Yeah. Alright. So muli, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at tabayanan pa po natin mga susunod na programa ng ating pong simbahan mamayang gabi sa lahat ng team preparation, the preparation program. Do not forget, again, yung in-encourage namin kahapon sa inyo sa Staying Alive. Pumunta kayo dito. Mapupuno na. Sir Rudy, witness ka, di ba? Yeah, Kagabi. that's right. Amen. Mapupuno na namin ng team focus yung Staying Alive eh. Studio natin dito. Dapat kayo team preparation, maging example kayo sa kanila. Yun. Alright? So, That's true. Amen. at least ngayon, binibigyan na ng team focus, ng encouragement kayo, staying team preparation. Alright? Yeah. Be here, mag-join kayo din. After work, pumunta kayo dito. Yeah. You see? Yeah. Dito Show up. kayo mag-show up kayo dito. And mas maganda pag actual kayo kaysa sa Yeah. virtual kayo. Amen. You see? Amen. And buti sana kung virtual nyo, Google Meet. Hindi rin. Most of you nasa Facebook din eh. Yeah. Oh, di ba? That's true. Amen. So again, ay magtatayo kayo ng panibagong pamilya later on eh. Oh, Yan, that's itong dapat yung pagtuunan ng pansin. Sabi ko nga, Sir Rudy, Sir Noel, kung lalo na sa mga kalalakihan, kung ngayon pa lang, sa team prep nila, hindi na nila mapagtuunan ng spiritual Yun. na kalagayan, nako, Malabo. ganun din ang gagawin nyo sa pamilya nyo. Yun. That's Yeah. true. Yeah, kaya Amen. para sa mga kababaihan ng team prep, bonus lang itong sinasabi namin sa inyo. Ang hanapin yung lalaki, yung mas mahalaga ang Diyos Yun. sa buhay niya. Amen. Yan ang pinaka-importante yan. Amen. Yan ang That's sinasabi ko sa'yo. Alright, so muli ay do not forget and join us sa katatawan kulitan natin mamaya sa Curfew Show. Mamaya, matindi ang mga mapag-uusapan natin Yeah. mamaya. Kakatatawanan matindi, mapakita natin. Anyways, again, masaya at pinagpapala tayo ng Panginoon ng programang magpapasaya ng buhay Kristiyano natin. And of course, do not forget to involve sa area activities para sa darating na last Sunday. Amen. Last Sunday ng June, lahat po tayo ay patuloy na magkakaroon ng bahagi para sa ating pong pananambahan. Alright? Amen. Quality. Let's go for quality growth and not just for quantity growth. Yes, Muli, sir. maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay, North, South, East, and West Corner. And to our viewers nationwide and worldwide, thank you for being with us this noontime program. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, To to God be the glory. Have a blessed Friday, everyone. To some, it's just an emblem of formality. It's a symbol that's been used so frequently. Many blaspheme and despise, though it's ancient, it abides. A shrine to death that stands for life to me. There was a cross made for the Son of God at Calvary. 2 pieces of rough timber on a hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. Angels
Angels watch as he died for the lost. And though he could have walked away, he chose the cross. You see why this old emblem is so dear to me. For it stood for suffering, yet it brought us peace. And it bridged the gap for men, offered cleansing for our sins. An icon that reminds us that we're free. There was a cross made for the Son of God at Calvary. 2 pieces of rock timber on a hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. God forbid that I should never let my memory fade, but forever keep the cross in view, for that's where I was saved. I was saved. There was a cross made for the Son of God at Calvary. 2 pieces of rock timber on a hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, though he could have walked away, and though he could have walked